Okay, so tinawagan ako ni brother para i-share yung a call to surrender. So, labas ka. High-tech din ako eh. Oh. Christmas, may nagregalo sa akin. Okay, maganda. Makikilala ko kayo doon. Ngayon lang ako natuto nito. Anyway, my name is Brother... Yeah, that's my name. I'm the servant of Hikers Foundation. So, I started Hikers to 1996. Pwede natin i-play yan. Maliit lang naman yan eh, mga ilang minuto lang. Okay lang sa inyo? Okay lang sa inyo matulog? Gusto niyo matulog na kayo. Para lang may idea kayo kung ano yung ginagawa ko. Sana lumabas. Wala lang sound, ano? Pero ayan, sa World Focus, pinalabas ako minsan. Ayan, di ba ang oras? Tulog na kayo. Children spend much of their day and often nights living or working on the street. May I read the scripture? Okay. Sa Luke 9, verse 23 to 26, alam ko very familiar to sa mga Kristiyano na kagaya ninyo. Then he said to them all, if anyone would come after me, he must care for himself. It says, he must deny himself, take up his cross, and daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, and whoever loses his life for me will save it. What good it is for a man to gain the whole world, and yet lose or forfeit his very self. If any man is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and the holy angels. Yeah, I think this is a call to surrender. So tonight, I believe that parang wala na question sa inyo yung salitang surrender. Parang coming here is really a sign of giving up your life to Jesus. Amen? Amen. Naalala ko nung nasa Muslim country ako, naalala ko nung naghanap ako ng underground church. So pumasok ako sa isang underground church, tapos may worship time doon. Tapos sumama ako to the... Di ba may mga tubig? Hindi ako magsalita. Talaga hindi ako sanay magsalita. Yun. Pumasok ako doon, tapos in-exhort kami ng gusto ng pastor, ng kanyang worship leader. In-exhort kami, talagang umiinit yung puso ko na gusto ko nang tumatayo na ako para purihin ng Diyos. Tapos mainit na, biglang may kumalabog sa pintuan na napakalakas. Bang! Tapos bumukas ang pinto, takbuhan yung mga sundalo, pumasok doon sa worship area. Tapos pagpasok doon, lahat ng mainit ng dugo para mag-worship ay biglang nalamig at tumayo na hindi na gumagalaw.
Tapos umakyat yung isang officer, umakyat sa stage. Tapos sumigaw ng malakas. Sabi niya, isara mong pinto. Tapos sabi niya, kung sino rito ang naniniwala sa Diyos, maiwan kayo. Naku, hindi ako makaalis. Tapos, pinakita ko yung pastor sa taas. Ang bilis tumakbo. Sunod po yung kanyang music ministry. Sunod po yung kanyang worship leader. Tapos po may 5 umalis sa tabi ko. Yung natira po yung mama na nakaupo sa wheelchair. Hindi siya makatayo. Iniwan siya ng kanyang alalay. Tapos sinabi ng official na ito, sabi niya, sira mo yung pinto. Pag sira ng pinto, sabi niya, let us worship the Lord. Sabi niya, let us worship the Lord. Hindi niya alam, hindi alam na yung sundalo pala na yun ay isang leader ng Christian community. At sinabi niya, naghahanap ako ng mga true worshiper. Naghahanap ako ng mga tao na totoong magpuri sa Diyos. Hindi ako totoong tao doon. Nilagay ko lang yung sarili ko doon sa kwento. Nilagay ko yung sarili ko. Kung nandoon ako, ano kaya ang gagawin ko? And I give my commitment to the Lord and He said, God, I think I will not leave the place. Because I give my life to you. You changed my life. You allow me to experience your love. You pulled me out from darkness into light. Then I will never abandon you. As you promised that you will never abandon me. So that's my commitment. Just put myself there. Ikaw, who you are in that place. Who you are. Sino ka kaya doon sa tingin mo? So we check. Neutral. Wala siyang magawa. I think if our a Christian life is really a life, a call to surrender. A life of total commitment to Jesus. A life of total surrender. A life willing to live, to die for the Lord, no matter what the cost. And I believe, sa reflection ko, if your life is not a life of commitment to Christ, then if it is a life of surrender, then it is not a Christian life. I believe there's only one life, and that is a life of surrender to God. So ako, alam mo, hindi ko rin inaasahan na magkaganitong buhay ko. Hindi ko nga nilagay sa kalendaryo ko na makita ko ngayon si Mike, si Fred. Wala to sa agenda ng buhay ko na few days ago, tinawagan ako ni Abyong. Sabi niya, bro, punta ka sa Makati, magbigay ka naman ng sharing. I don't know. When was the last time you heard my sharing? Life testimony? Ba't ako tinawag mo dito? Yeah. Mahirap, no? Mahirap mag-inspire na, magbigay ng inspiration sa mga tao. But I'm here just to tell you what happened to my life. Nakakatuwa dahil 1996 nung sana yung presentation maganda, pinalabas ako sa Ako Yung Simula. Pinili nila ako na ipalabas doon at hangang-hanga si Karen Davila sa buhay ko. Wow, sabi niya, santong-santo ka na. Sabi ko, sana mamatay na ako ngayon. Sinabi mo na yan, sana mamatay na ako. Natuwa siya sa ginagawa ko dahil wala akong ginagawa. Kundi nag-start yung aking mission noong 1996, ito sa August 10, mga 9 o'clock ng umaga, nung nakatayo ako sa isang waiting shade. Tapos I was reflecting about my life. Anong purpose pa sa ang buhay ko dito sa mundo? So I was reflecting, I was praying, I was communicating with the Lord. Lord, what do you want me to do? Tapos I was standing there, waiting shade. I have 20 pesos in my pocket, waiting for the jeepney to arrive. Tapos para pupunta ako sa may pupuntahan ako. Then tapos nakita ko yung dalawang bata na sobrang sugatan,
Okay, doon naman, nakakita na kayo ng bata na parang batang grasa. Kung may taong grasa, may batang grasa. Okay, mga tatay din yun eh. Tawag sila ng tatay grasa. Nakita na ba kayo ng bata na parang hindi nakaligo ng ilang buwan? Na pag hinayaan mo yung kanyang shorts, ay parang sa tingin mo, pwede na mauna pa sa kanya. Parang ang dungis talaga, tapos sugatan, walang chinilas, yung mga buhok, alam mo yun, may bubble gum pa. Parang, parang hindi ko maisip na ito ako, si Lord, ang Lord ng buhay ko, I just came from my inner room. I just came from my inner room and just spent nice music to the Lord. Balik pa. Tabi niya yung boses ko pag kumakanta ako, pero natutuwa pa rin si Lord. For God, it is quality already. kahit na yung wife ko hindi tanggap yung boses ko, yung biyanan ko, nakikitira ako doon. Sabi niya, ano ba nangyari sa plaka na yan? Ang daming reklamo. Sabi niya, yung biyanan ko, galing mag-piano. So lagi nagreklamo, ingay naman ang asawa mo pa ng worship. Enjoying my singing time with the Lord. But I was there in the waiting shade, seeing this human being are in need, and I said, my God, parang hindi ako mapakali. So I was, parang, doon, parang I received a note from someone sa puso ko, na imbis na ipamasahin ko yung aking 20 pesos, pumunta ko sa tindahan, bumili ako ng 10 pisong Spanish bread, and 10 pisong pop cola. Tapos nung nakita ang dalawang bata, takbo sila sa akin. Uy, amin na lang yan, gutom na gutom kami. Sabi ko, mukha na kayo gutom. Tapos sabi ko, sige, liga, sa inyo to. Tapos umupo ako katabi nila. They're just playing on the soil. Tapos sabi ko, kids, saan kayo? Ano nangyari sa buhay niyo? Wala kaming magulang namin, nanay ko nagtutuhon, sobrang may sakit, tapos nasa kali siya nakatira, tapos nandito lang kami, palaboy-laboy. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. I was crying inside and said, I just came from my inner room with the Lord, enjoying my moment, quality time with the Lord. But who am I when I'm out of my inner room? Who am I as a Christian? Who am I as a man who gives his life to the Lord, a man who surrenders his life to Jesus Christ? What is God's word for me? And I was there and said, God, this is it. So I found my purpose that day. I said to dalawang kids, sa araw na ito, hindi na kayo magugutom. Wow! Parang sinabi na isang taong may pera. Parang sinabi na isang taong may pera. Pag may nangako sa'yo gano'n, alam ko na saan ko kukunin ito. But I think that's the message of surrender. The more you surrender your life to God, the more you're gonna be a winner. The more you're gonna win the battle. I remember Moses when he was fighting the Amalekites, and God said, just raise your hand. That's all you're gonna need to do. Just surrender to me. And while he's raising up his hand, they're winning the battle, and the Amalekites are dying. And the more you surrender yourself to God, the more I believe you're gonna be a winner. So me, after that, yung dalawang bata na yun, sabi ko, kids, hindi na kayo magugutom. Pag naramdaman nyo nagugutom kayo, punta lang kayo dito, tinitiyak ko sa inyo, makakakain kayo. Tapos nakatira ako sa harap ng kalye na yon, nandun sa bintana, nakatingin ako lagi. Tapos, yung dalawang bata na yun, naging 8. Nakakatuwa, naging 8 sila. Wow! Sana yung 5 pisong sukli. Sana, so, ginawa ko, niligawan ko yung katulong ng aking ganan at sinabi, magluto ka naman, dagdagan mo naman. Tapos, nako ko yung kanyang noodles para iluto para sa mga bata na yun. Kasi hindi ko alam paano ko sila alagaan. But, nabusog naman sila. Tapos, yung 8 na yun, next day, naging 15 na sila. Kailangan ng paliguan, kailangan damit. Tapos, challenge dahil dumami na sila. Nandun sa kung saan ko sinabi, they expect me to be there as a bread, as a blessing. And, as a
Sabi ko, wow, this is a call. Ito yung naramdaman ko. Then I prayed to God and said, God, anong gagawin ko? Then, He convinced me that this is your call. You're praying for your purpose. I give you your purpose. Take care of them. And wala akong ginawa. Talagang inalagaan ko sila. Araw-gabi. Then, hanggang ngayon, now we are feeding like thousands of children. Now we have our own center. Last year, kakatawa dahil challenge ko yung mga rugby boys. Sabi ko sa kanya, kids, ibig na nag-rugby kayo, bigay nyo lang sa akin yung 5 pesos and I will build a home for you. Sa tuwa nila, binibigyan nila ako ng 5 pesos. Nagalikom ako ng 1,500 pesos. Wow! Pwede ko silang pagkikitaan. Sila ngayon yung breadwinner ko. Nakakatuwa dahil inisip ko yun. Sabi ko, wow, 5 pesos galing sa kanila. So I have a seed money. So, I roam around the Christian community asking people to give me 1 piece of hollow block. Bigyan mo ako ng 5 pesos. Let's build a home for these children. So, now we have our own lot. May lupa na kami. Tapos I was able to raise, for the whole year, I was able to raise 6.5 million. Kasama na yung mga bata na nagbibigyan ng 5 pesos. At saka yung mga mahihirap, I challenged them and said, what is the principle of God? God's principle is the more you give, the more you receive. So I said, this is the healing thing. If the poor will start giving, then they will receive. So I challenged them, give. So I talked to the poor and said, hindi lang kayo recipient ng blessing. Come on, give. So they start giving me, and I gather 6.5 million pesos. Hindi pa kayo kasama doon. So mamaya na lang kayo. So nakabili ako ng property na 6.5 million. Tapos the second year, ngayon na yung second year, I keep on asking people to just give me, tumaas na yung hollow block. Kaya sabi ko, 10 pesos na! Give me 10 pesos! Kaya sorry na lang, nabutan kayo ng 10 pesos. 10 pesos, give me 10 pesos. I'm gonna build a 3-story building. Now we have 30 kids in our shelter. We have 400 children in our feeding program. Then every day we just minister to the kids. We provided them homes. We try our best to bless them. I think that's what Jesus said when He said, carry your cross. People, baka na-misinterpret natin. When Jesus said, if you want to follow Him, pick up your cross. When Jesus picked up the cross, He said, wow, this is the best. This is the best moment of humanity because I can create a bridge so that people can go up to God again. And He said, pick up your cross so that you're going to be a channel of God's blessing to others. So akala ng iba kasi burden yung cross, but for me it's really a blessing. When I pick up the cross, I get to build a bridge from you to God. So I always go out and say the cross will be the bridge. So I keep on carrying the cross and put a bridge so that people will come to know God because of me. That's surrender because I give my life to the Lord. Makakala natin to interpret cross. Wala nang iba pa. Biyanan ko yan. Kaya swerte na nyo. Nagdalagat binasa pa kayo. Kung ako sa inyo, pakinggan yung sinabi ni St. Paul, maging dalagat binasa na lang kayo. Buhay! Kaya magsawa. Para hindi na puputing buhok nyo. I met my wife in Anna Wim. 1993, I built Anna Wim. I don't know if you heard about Anna Wim. I'm the first missionary of Anna Wim. Black pa yung buhok ko noon. So I was there and there was this woman na give up niya yung career niya. She surrendered her life to God, accepted Jesus as her Lord and Savior, and he gave up her career, worked with us there in the farm, building homes for the children. Ang nangyari, swak, nagpa-picture kaming dalawa. Kaya kami na-develop. Picture ka lang agad. Picture ka. Kasi talagang kahit anong gawin mo, mag-develop yan. Anyway, so that's what happened.
And then I got married in 1995. I have 3 kids. But, you know, God is blessing us so much. My son is now graduating sa Ateneo. I'm a full-time missionary, but my son is studying at Ateneo. Ang yaman! Hindi po, scholars po lahat. I just received missionary allowance. Why I'm doing this? Because I'm so in love with God. I give my life to Him because first He gave His life to me. He hung on the tree for me, for my salvation. He paid the price for my salvation. So who am I? Na hindi ko ibibigay yung buhay ko sa Kanya. I'm so in love with Him. I worked in Africa for 5 years. I was 21 years old. Tapos sa Africa, bago ako dumating doon, may nagbigay sa akin ng Biblia na maliit. Tuwang-tuwa yung mga kasama ko dahil akala nila binabasa ko yung Biblia. Hindi nila alam na pinupunit ko, pahina, at binabalot ko ng marijuana. Yung Biblia na maliit, yung onion skin, ayan, ito talagang memorize ko yan hanggang sa Revelation. Pero nagkaroon ng problema. Dahil lahat ng usok ay pumasok. Mukhang epic to, ha? Don't do it. Siya. Pinupunit ko yun para marijuana. At the age of 11, I learned how to use marijuana. I involved in alcohol, sex. Dahil maraming babae nakagusto sa akin nung maliit ako dahil gwapo daw ako. Kitang-kita naman, di ba? Devil lang. So, natuto ako. Bakit? Because wala na isa na lumapit sa akin to invite me to Christ. Wala na isa. Nung nag-growing age ako, yung tatay ko lasinggo, you know, sa bahay namin may pasugalan. Yung tatay ko ay official sa isang departamento ng pulisya. So, imbis na siya yung protector ng mga tao, siya yung protector ng mga gambling. Sorry, Dad. I mean, that's what happened. Lumaki ako sa isang environment na magulo yung kinalaman cross and bring me to Christ. So, iba yung nagturo sa buhay ko. So, lumaki ako na natuto ako sa lahat ng klaseng bisyo, sa lahat ng kalukuhan. Kaya sabi ko, yung goal ko sa buhay, hihigitan ko yung mga drug lord na well-known nung time na yon. Sabi ko, hihigitan ko kayo. So, nung nag-college ako, naging pusher ako ng marijuana. So, may mga friends ako sa Mindanao na may plantation ng marijuana. Pupunta kami doon during harvest time. Tapos bibinta ko sa school. Mali ng school dahil nahuli ako. Ginawa pa nila akong agent. Ginawa nila ako agent. Lalo pa napadami yung binta ko. So yun, nag-create ako ng isang gang. I'm a member of a local gang also in Mindanao at saka dito sa Bacolod. I was born in Bacolod. Sa Bungiro po ako. Lumaki ako na sa Bungiro. Tapos kami taga Bacolod dyan. Dahil may gabi. So yun, lumaki ako. Tapos hanggang nung pumunta ako sa Manila, hinuli ako ng pulis dito. Tapos dinala ako sa presinto. Kinulong ako. Kaya lang, wala na sila nakitang tato sa katawan ko. Na mahuli nila yung kunting marijuana sa bulsa ko. Tapos kinuha nila lahat na ari-arihan ko. Pera ko. Sabi ng pulis, magkano meron yan? Sabi ko, meron akong 300 pesos. Eh, nung time na yun, sobrang laki na yun. Kaya, kinuha niya lahat. Tapos, nung palabas na ako sa presinto, galit na galit yung pulis doon sa kanto dahil nakita niya ako lumalabas. Ba't ka lumalayas? Bakit ka tumatakas? Halika rito. Sabi ko, hindi. Nandun yung dalawa. Kinuha nila lahat ng laman ng bulsa ko. Tapos, nagsinyasa na sila. Yes, sir, okay yan. Tapos pinulungan ako sa pulis. Sabi niya, magkano ginawa sa'yo? Sabi ko, 600. Magaling na yan. Yung mindset ko noon ay violente. At saka, parang iba yung mindset ko noon before I meet Christ. So sabi ko, 600. Sabi niya, okay na. Okay. Tapos may nalakad ako. Sabi, takbo! Bahala na kayo mag-away doon. 600, makaganti man lang ng konti. I mean, that's a life without Christ. So, when I was in Africa, nagkasakit ako doon. Nagkasakit ako.
Tapos hindi na mapigil yung nararamdaman ko. Pinauwi ako dito, Pilipinas. Tapos binigyan ako 3 doktor na examine ng buong pagkatao ko. Na-hospitalize ako ng 3 days. Sa isang doktor, sinabihan niya ako, talk to me and said, kasi hindi na makakapasok yung pagkain sa sistema ko. I don't know why. So, radically, he pronounced that I have 2 months to live. Dahil hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun. So I was so devastated. Parang wala nang pag-asa yung buhay ko. 2 months na lang. So lalo nang binuhos ko sa drugs. Pag-uwi ko sa bahay namin, mayroon kaming mga 26 na nakatira doon sa malaking bahay na yan. Lahat ay nag-drugs, alcohol, sex, gambling, ibang klaseng buhay na yan. Tapos talagang wala na, down, sabi ko. Uubusin ko na lang sa drugs. So pinauwi ako, may natira akong pera, naubusin sa drugs, at saka sa mga maling kasama. So anong nangyari? April 14, 1985. April 14, 1985. Nung may isang tao na kinarga niya rin yung cross, at saka siya yung tao na naging tulay. He gave me a call, nakatira ako sa Fairview. Talaga na-contact niya ako, sabi niya, oh, balita ko, binabalik ka na sa Pilipinas. Sabi ko, oh, may problema ko ng konti. Sabi niya, sige, punta ka rito sa Cubao. Dahil meron akong regalo para sa iyo. Kararating niya lang galing San Francisco. So sabi niya, bibigay ako sa iyo pera. Sabi ko, wow, kailangan ko yan. Pag pera, nanginginig ka eh. Kahit may sakit ka talaga, gagawa ka ng paraan. Gagapangin mo pa yan. So ganun yung setup ng buhay ko. Mukhang pera. So pumunta ako doon, pinilit ko yung sarili ko. Dahil iba yung nararamdaman ko talaga. Na parang natatakot ako mag-stay sa isang lugar na kahit isang oras. Dahil pag inatake ako ng sakit ko, ibang klase yung nararamdaman ko. To the point na hallucinations. Nakikita ko na yung shadow of death every night. Parang he's trying to talagang tinatakot ako ng husto. Parang hindi mahirap kayanin. Pero noong April 14, 1985, I was there in that place na nag-usap kami ng kausap ko. Tapos, pagkatok ko sa gate, hindi ko alam bakit may mga silya. Mga 25 o 30 na silya yung nandoon sa garahe nila. Alam mo yung ratan na silya. Yung pag umupo ka parang umalog-alog. So yun, nakalinya. So alas 8 ng umaga, nandoon ako dahil usapan namin alas 8. Pagbukas ng gate, may babaeng maganda nang sumalubong sa akin, nakaputi. Hindi ko alam, sabi ko, sino kaya to? Hindi pa naman langit to Nakaputi na, tapos may isa pa. Pagpasok ko, sabi, good morning sir, pasok ka bro. Kinis ako. Wow, kinis ako na magandang babae. Mukhang maganda nga dito. So, umupo ako doon. Iba yung attraction ko noon. So, umupo ako sa huli-huli. Sabi ko, nandiyan ba si... Binanggit ko yung pangalan ng kausap ko. Sabi niya, upo, darating yan. Upo ka lang muna dyan. Dumating na yung unang talk about the plan of his heart. Wala, baliwala. Hindi ko naintindihan yun. Sunod ay loving the master. Hindi ko na alam yun. Pangatlo, binatawad na yung salita. How to live a Christian community. Tapos, hindi din, buong umaga, wala. Galit na galit ako. Imbis na mabibless ako, galit na galit ako. To the point na uuwi na ako. Sabi ko, walang kwenta yung kausap ko. Minura ko pa yata. So, magpa-uwi na ako. Sabi ko, bihira talaga yung kausap ko. Tapos, paglabas ko ng gate, sobrang blessing dahil biglang may pumaran na kotse. Bumaba yung mama na kausap ko. Sabi niya, nandiyan ka pala. Sabi ko, opo naman, nag-usap tayo, di ba? Hindi ko akalain na pupunta ka. Sabi ko, hindi, sana yung pangako mo. Sabi niya, halika rito muna. Sabi niya, pwede ba mag-lunch muna tayo? Ano yung payat-payat ko? Sabi niya, bakit ganyan na yung tsura mo? Sabi ko, hindi pala, huwag mo na isipin yun. Akin na yung pangako mo, alis na ako. Alis na ako. So, nanginginit pa ako dahil sabi ko, baka atakihan na ako ng sakit ko. Sabi niya, nangyari sa ko muna. So, sabi niya, kain ka muna. May dala akong pagkain para sa atin. So, kumain nga ako. Napilitan ako kumain. Dahil hindi niya ibibigay yung pangako niya. Hindi ako kumain. Sabi niya, palabas na ako. Sabi niya, last na lang pakiusap ko sa iyo. Upo ka muna dyan. Tapusin mo na yung talk after lunch. Tapos agad tayo. Bibigay ko sa ito. Uwi ka na kagad.
Ako naman, pinagbigyan ko. Sabi ko, sige, total, nandiyan na yung pangako. Nandiyan na. True enough, that last time, after lunch, nakikinig ako ng konti. Alam mo, before, hindi na umaalis sa tainga ko yung boses na nagsasabi na, malapit ka na mamatay. Malapit na. Tapos, every night, you have yung shadow of death. So yun ang nangyari. Tapos, nung 1 o'clock na yun, the topic about receiving the power of the Holy Spirit. Wow! Sabihin mo nga, wow! Receiving the power of the Holy Spirit. Yan. Kakaiba yun dahil nung nagsalita sa harap, sabi niya, the thief comes in order to steal, to kill, and to destroy. Sabi niya, and he quoted John 10 verse 10. Sabi niya, this is the plan of Satan. He's trying his best to snatch you, to destroy you, to kill you. Tapos parang nandun ako nakaupo, kung saan yung magandang babae na yun, nandun ako nakaupo sa likod. Tapos parang ang kwento ng speaker, hindi niya naman ako kilala. Hindi niya kilala yung nangyari sa buhay ko, pero parang lahat ng kinukwento niya, parang ako yung pinupuntarya niya. I don't know. Nagkaroon ako ng intention na pakinggan. Tapos sinabi niya, lahat, addiction, and pero sabi niya, now is the call to surrender. Now is the call of God for you to receive Him in your heart. And this is His wonderful plan for you, that you might have life. Jesus came, that you might have life, and life in abundance. Parang yung hope, yung salita ni Lord, alam mo, very powerful. If you allow the Word of God na mag-penetrate sa buhay mo, talagang it will give you a breakthrough. Parang dapat mo ma-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos na kaiba nung binitawan niyo yun, biglang nag-flash sa mind ko na hindi pala galing sa Diyos. Nagsasabi sa akin na malapit ka na mamatay. Hindi galing pala sa Diablo yun. So, why? Because I'm not rooted in God's Word. I don't have any relationship with God's Word. I do not know what God promised to mankind because no one speak to me the Word of God. Nasa simbahan ako. Katoliko ako. Outstanding ako. Lagi ka doon sa bus. Wala ka nang outstanding ka sa church mo. Wala kang ginagawa sa labas. Akong klase ka Kristiano. Why? I don't care. I don't know God's Word. I don't know God's plan in my life. I'm not rooted in His Word. Are you? Are you rooted in His Word? You know His plan. You know His commandments. You heard the prophecy today. You are immersing in His Word. You're considering that His Word is your strength and your power. So now I'm so in love with His Word. I can pronounce Psalm 91 completely in my night prayer, and I can sleep peacefully, and I can dream dreams, and I can see vision. I'm motivated. When I wake up, I'm motivated to do great things for God. You know, so yung nangyari na yun, that's 1:30 in the afternoon, I was baptized by the power of the Holy Spirit. I was released from all my evil things sa buhay ko. I was released and I experienced breakthrough, and I surrendered my life to Christ. And because I surrendered my life to Christ, you know, I allow Him to work mighty work in my life. Sabi ko, Lord, remove my addiction, remove my sexual addiction, remove my being an alcoholic, remove my drug addiction, remove my wrong eyes, at saka remove my mindset and change it, Lord. Surrender my life to Christ. At bang! Umuwi ako na pinakamasayang tao sa balat ng lupa. You know what happened the first night I met the Lord? 3 o'clock in the morning, ginising ako. Ang daming nagpag-uwi ko, nagkaabot ng marijuana. Sabi ko, no, I think I have Jesus in my heart. So I think that's surrender. The result of surrendering your life to God, you will never be ashamed. Hindi ka mahihiya, iproklama sa pamilya mo, sa katabi mo, and you speak the Word of God to them. You convince them that that is wrong. I am right because I know God's Word. So I think that's people who surrender their life to God will bring impact to the society. So ano nangyari? Pag uwi ko, 3:00 ng umaga, hindi ako makapray sa loob ng bahay dahil sa ang daming magugulo. So lumabas ako sa pader sa likod ng bahay. I put my hands sa isang song na yung alam ko, The Steadfast Love of the Lord never... Yun ang ulit-ulit kinakanta ko.
nung 5 o'clock na umaga, mga 2 oras ako doon nakatayo. I just raised my hand to that wall. Tapos paglabas ko, lakad-lakad ako sa kalye. I'm so happy. Antay ko 6 o'clock, magsisimba ako. Sabi ko, ayan, magkukumpisan ako. Bibigay ko yung buhay ko kay Lord. You know, tapos paglabas ko, may babae na tumawag sa akin sa kapitbahay. Sabi niya, psst, psst. Sabi ko, bakit? Sabi niya, Lika, bakit? Sabi niya, sino kaya kumakanto doon? Narinig mo yun? Sabi niya, opo, may kumakanta doon. Pass love of the Lord ba yun? Sabi ko, ay opo, sorry po talaga. Namamaga yung mata niya. Alam mo, ay bag niya. Okay lang yun, pinaghirapan niya yun. Namamaga. Mapapatay ako. Sorry talaga, hindi ka nakatulog dahil sa sinabakan ng Ministro. Sabi niya, hindi, alam mo, alas 3 ng umaga, nakaset na akong magpakamatay. Sabi niya, nakaset na ako, nandito po yung lason, kasi po niloko ako ng, niloko ako ng ang tawag nito, yung agency na nag-hire ng mga overseas worker. Sabi niya, bininta ng tatay ko yung jeep niya, at nanay ko yung farm namin. Pag makaalis ako, niloko, wala na akong mukha mapakita. Pero nung kukunin ko na yung lason at iinumin, sabi niya, bigla ko nakarinig ng buses sa pader. Board members. You know, brothers and sisters, this is true. This is my experience. And that's why walang nakapigil sa akin na ibigay ang buhay ko sa Diyos no matter what it is because of the miracle na ginawa niya. Hindi lamang nung araw na yun, April 14, nung madaling araw na yun. Sabi ko talaga, wow! Sabi ko, praise God, salamat. So, ba't hindi mo tinuloy? Sabi lang. Hindi lang. Sabi ko talaga, salamat talaga. Sabi ko, akin ang lason, baka mali pa yung isip mo. Tinapon ko yung lason sa tapat, binasag ko yung buti and said, no, don't do that. Give your life to Christ. And said, okay, you know, I heard, few years ago, I heard that she is also working full-time with the Lord. You see the impact of your surrendered life to Jesus. You gotta be a light of the world. You gotta be a salt of the earth. You can do great things for Christ. You know, go out from this room and let your light shine before men so that people will see who you are. You are the son and the daughters of God. Your life has been surrendered to Christ, and because you're raising up your hands to God, you allow His power to work mightily in your life. Then go. Don't be ashamed. Tell the world that you are Christ. Huwag ka tumakbo sa pinto pag mayroong sundalong pumasok dito. Don't be afraid. Speak the word to them and let them come to experience new life with the Lord. Let them come to receive salvation of our God. Kahit sino sila, nanay mo man, ang tatay mo man, ako, kahit sino ka man, wala akong pakialam. You need to know Christ. Kahit driver ka man ng taxi, I have to lead you into prayer. Why? Because my life is no longer I who live, but Christ lives in me. That's the total surrender. You allow Christ to live in your life. Kaya, hindi ko alam yung mission namin saan patutungo. As long as may 5 pisong binibigay yung mga bakang rugby boys, I mean, we will do great things. Ngayon, nagdi-design ako ng 100 business setup. Nagsiset up ako ng 100 negosyo para sa 100 family na gusto kong tulungan na maahon sa kahirapan. You know, I go under the bridge and pull out families there and say, I'm gonna rent a house for you for 3 months. Then I will align your business. I will mentor you till you target what you want to target. 500 pesos a day, yun ang target ko para sa iyo. For this 100 family, I want you to earn 500 pesos per family. So, yun ang target ko. Kaya hindi ako napapagod. Nagdi-design ako ng mga gadgets, mga materials, mga tools para sa negosyo nila. Why? Because that's the call, the impact of your life. You are the light of the world. So I encourage you, brothers and sisters, huwag kang magtipid. Napaka-generous ng Ama mo. He wants you to see vision. He wants you to proclaim His miracle out there. So go out there as a people, surrender their life to Christ. As a man and woman who can transform the world. As a man and woman who can transform Makati into Christianity. And fill this room with people
bring them to Christ. I challenge you to go. We receive the prophecy. We receive the word of God. I challenge you to go out there and shine. You are the light of the world. God bless, and thank you so much.